Inihain na ni Senadora Loren Legarda sa Senado ang Senate Bill No. 2020 o mas kilala nga sa tawag na Bayanihan 3 Power to the People Act. Kinikilala ng panukalang ito ang domino effect na siyang dala naman ng tensyon sa Middle East sa presyo ng langis at maging ekonomiya ng Pilipinas. Mababasa rin naman sa 52 pahina nito ang listahan ng mga short-term relief at maging long-term reforms na maaaring gawin ng pamahalaan para maresolba ang oil crisis. Sa kabilang banda, binahagi naman ni Senator Win Gatchalian sa kanyang naging press conference ngayong araw na meron na silang draft para sa plano niya na paghahain din ng Bayanihan 3 sa Senado. Tatlong bagay ang components ito. Una yung source of funds. So, kagaya nung COVID, inallow ang executive gamitin yung savings para i-reallocate sa iba-ibang programa. Pangalawa, maglalagay rin tayo doon ng pump priming. For example, kung umabot na tayo sa point na nag-stagflate, meaning bumagsak yung ating economic growth, tumaas ang inflation, so kailangan may nakahanda na tayong pondo para sa pump priming ng ating ekonomiya. At pangatlo, of course, yung mga subsidies or ayuda, no, na naka-spell out na rin doon kung ano yung pwede nating ibigay. At pangapat, mayroon rin kaming iniisip doon, baka pwede tayong magbigay ng mga relief. For example, sa SSS, sa GSIS, sa mga government financial institutions na magkaroon muna ng moratorium sa mga pagbabayad. No? Sa kabila nga ng patuloy na krisis na kinakaharap ng bansa, hindi naman iminumungkahi ng senador ang pagkakaroon ng lockdown katulad nga ng ginawa noong COVID-19 pandemic. Gate niya kung ganun muli raw kasi ang gagawin ay magdudulot lang ito ng paghinto sa ekonomiya at maraming individual din ang mawawala ng trabaho. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.